Hi everyone! Welcome to the Empath Arcus, another love reading. Timeless is general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit, guys, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais yung ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. Anong love connections ito? Mga gabay sa buhay, pag-ibig na nais yung ipabatid sa amin. Or messages sa spirit guide. Okay. The Hermit. The Empress. The Moon. Knight of Pentacles. Nine of Cups. The Devil. Ace of Swords. And the World. Yan. Ako, maganda ang akin na sense dito kahit merong the Devil. Maaari kasing the Devil, maybe you came from a toxic relationship. Ang maganda nito, lumayo ka na lang. At sabihin natin, you want to be alone, you want to reflect, you want to just stay still, be still, and to just pray. Kasi I can sense that you have a good heart. Napaka ganda at napakabuti ng iyong puso at tunay ka nagmahal. Ngayon, napunta ka lang sa maling tao, kaya sobra ka nasaktan. Yung devil dito, masyado kang nasaktan in the sense na naitali ka sa isang relasyon na very toxic and manipulative. Pero nagawa mong umalis. No? Minsan kasi you will feel uncertain kung ano na ba yung mangyayari sa buhay mo, sa love life mo. Pero ang maganda dito, you take time to reflect and to pray and pray and pray and pray. You ask guidance, you ask strength from up above in order for you to move forward with your life. Especially dito sa toxic person na to. Nagawa mo makawala sa taong ito. May makikilala ka Knight of Pentacles. Siya yung someone na very napakamatatag at saka strong personality nito. At maaring from a long distance to. I can sense here na taga-ibang bansa ito or ibang lahi. No, yung from the world. Pero siya yung magbibigay ng fulfillment of your dreams. And ito na nga, yung wish fulfillment na yon. And yung Ace of Swords dito is give you clarity in mind na hindi naman lahat ng tao katulad nito, hindi naman lahat ng tao toxic. No, meron pa rin siya someone very honest, sincere, at siya na talaga yung magiging wish fulfillment mo. And this is magsisimula to sa long distance relationship. And it will end up you kapag nagkaroon ng pagkakataon na magkasama na kayo, you will feel so much love and care at maaring magbunga ang inyong pagsasama. There will be pregnancy. Resulta ng inyong pagmamahalan. And you will feel so much love dito sa taong to. Kung ano yung mga sakit na ipinadama sa'yo ng taong ito, ng toxic na taong ito, ng manipulative na taong ito, mabuti na lang nakawala ka na dyan sa taong yan. Sobrang aalagaan ka ng taong to.
Sa umpisa siyempre parang ano pa 'no, mysterious pang dating kasi siyempre nga nasa malayo, nag-usap lang kayo online o video call or chat, 'di ba? At ibang lahi ito, I can sense na ibang lahi ito. Pero once na nagkita na kayo, nag-meet na kayo, pupuntahan ka ng taong 'to kasi sobrang mararamdaman niya sa'yo yung mapagmahal ka at mapag-aruga ka. Na kahit malayo kayo, sobrang pinaparamdam mo sa kanya how much you care. Siya yung magiging wish fulfillment mo talaga. At magiging maganda ang inyong love connections. It will end up for you having a child. And maybe it will end up for you being together forever. Yan. Kung meron forever, maniwala kayo, meron pa rin naman talaga. You just have to pray, to believe, and to accept that kind of blessings kapag natagpuan mo na yung ganong klaseng tao. Okay? So, yun lang po. This is very short pero napaka-inspirational na reading because kapag nandiyan ka sa toxic, manipulative na relationship, alisan mo na yan. Maawa ka sa sarili mo. Take care of yourself. Love yourself. Maniwala ka, there is someone na magpapahalaga sa'yo. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.